Summer na talaga. At sa init ng panahon, ang dami mong naiisip na gimmick. Gusto mong kumain sa ilog o gusto mong kumain sa dagat. Pero syempre, mas masarap kung doon mo lulutuin ang kakainin. Welcome to my office. For today's video, magluluto ako ng lechong manok na may twist. Ang ilog na ito ay nasa baba lang ng bahay namin. Naisipan kong lumusong. Gusto ko kasing kumain ng lechong manok. At para mas masarap ang lechon, hahaluan natin ng konting gimmick. Palagay ko, di na bago sa inyo to. Marami na kasing gumagawa nito eh. Yung bang habang ikaw ay naliligo, kapartner mo ang kalikasan sa pagluluto. Medyo matrabaho, pero exciting. Nakakapagod, pero rewarding. Tandaan natin, ang isang sangkap na nagpapasarap sa pagkain ay yun bang paghihirapan mo muna bago mo kainin. Sa discarding ito, hindi mo na kailangang bumili ng mga materyales. Nasa palipaligid mo lang. Lumusong ako, ang baon ko, itak, tansi na panali, tubig na inumin, lighter, at syempre yung manok na lulutuin. Pangunahing materyales, kawayan, sanga ng kahoy, at kawayan pa rin. Ang sarap bang isipin na ang hardware mo nasa paligid lang, libre, unli, kahit na anong kuhanin mo. O siya, sige, start na tayo ng ating project. Inuna ko yung kawayan na pantuhog ng manok. Mahalaga ang sukat. Ang pwesto dapat definido, precise. Kanina, kinalkula ko na yung agos ng tubig. At sa tansya ko, 3 pares lang ng paddle ang kailangan dito. Mabilis na kasi ang agos. Isinod ko ipinorma yung pagpapatungan ng kawayan at tuhugan ng manok. Di naman kailangan sobrahan natin ng tibay Isang manok lang naman ang lulutuin. Tapos pumutol ako ng 2 kawayan. Yung tigi-1 dangkal lang. Pinaka-pillow block natin yan para pag umikot, hindi siya mapipigilan. Bumutas na rin ako ng kapiraso dun sa tuhugan nating kawayan. Mahalaga din ito Pinakalak ito para sumabay ang manok sa pag-ikot. Next, ito na yung paddle natin mula sa sanga ng kawayan. Dito, critical ang sukat Dapat pantay-pantay ang haba. Ito ang magsisilbing propeller. At yung pinakamalaking kawayan, pumutol ako ng tigi-1 dangkal at binika. 6 na pirasong kailangan natin dito. Ilang kawayan din na na-reject dyan ang pinutol ko. Ang bilis kasi mabiyak. Sa pagkakabit nito, medyo kailangan ng diskarte Tansi ang pinakamagandang panali at dapat mahigpit. Sa mga mangingisda, sa mga marino, simpleng-simple lang sa kanila ang ganito. Kung wala kayong tansi, pwede rin ang goma. Yung mga sirang interior ng gulong, yun, gupit-gupitin nyo ng maninipis at siya ninyong itali. Mahusay din yun. Alam nyo, habang pinapanood ko yung ibang gumagawa nito, parang napakasimple lang Akala mo, kaya mong tapusin yan 30 minutos, 1 oras. Hindi 2 oras na ako dyan. At kung di lang ako lumulublob sa tubig, ay talagang naliligo na ako sa pawis. Pero, nangangalahati pa lang tayo niyan Medyo kumukulo na rin ang sikmura ko. Kaya totoo talaga yung sinabi ko sa inyo, na isang sangkap na nagpapasarap sa pagkain, yung pagod. Sa wakas, eto na. Salang natin yung manok bago pa ako lumusong. Marinated na yan Basic na Ricardo lang binanyos ko dyan. Pero ang kakaiba, nilagyan ko siya ng dahon ng mangga. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin sa Bacolod. Discarte nila yan. Medyo may kabilisan pa rin palang ikot nito. Wala na kasi tayong option dyan. 3 paddle, yan ang pinaka-minimum. Pag 2, alanganin na. Baka hindi na mapaikot. At pagka naisalang mo na, pwede ka na mag-relax. Nakalimutan ko nga pala kanina, bago ko nilatagan ng gatong yan, ng apoy, nagtambak muna ako ng lupa. Karamihan kasi ng bato dyan sa ilog, puro buhay. At kapag naapoyan, sasabog. Delikado. O mga ka-office, pagayan-gayan lang yan pero 1 oras ulit ang lumipas. At talagang gutom na ako. Pero palagay ko, pwede na ito Tikman natin. Ayos, pwede na. Kaya na tayo mga ka-office. And that's all for today's video. Sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. God bless.